Amen. Thank you, Isay, for that powerful song. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, amen. Welcome po sa month ng August. At sa month po ng August ay atin pong tatalakayin ng series of lessons on the practices. Bible-based Christian practices. Now, marami po tayong mababasa sa Bible ng mga ginagawa ng mga early believers. Yun po ang ating focus, mga early believers in Jesus Christ na mababasa po natin sa Bible. Ano po yung mga natatandaan nyo na mga practices ng mga early believers in the New Testament? Very prominent po yung sinabi ni Apostle Pablo na huwag niyong kaligtaan ang inyong mga pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. So, ang pagdalo sa mga gawain ay Bible-based Christian practices. Yun pong communion kamukha today. Ang sabi ni Kristo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. So, ang mga early believers in the book of Acts, they do that. They gather together and partake of the Lord's Supper. Hindi po natin titingnan yung mga practices in the Old Testament sapagkat ang sabi nga po dito, Bible-based Christian practices. Sa Old Testament po, sila'y naghahandog ng mga animal sacrifice. Meaning, naghahandog sila ng tupa o baka sa templo. Hindi po natin yon ginaganap sapagkat yun ay Old Testament. Alam niyo po. So, ang atin pong focus ay Bible-based Christian practices as we see them in the New Testament. Now, mga kapatid, ano ang mga prominent sa inyong isip na mga ginagawa natin bilang mga lingkod ni Kristo? Ang isa po sa mga nakikita kong dapat po nating tingnan ngayong umaga, linawin lang po natin ano ba sinasabi ng Bible, ay tungkol po sa pagbibigay. Yan. Bible-based Christian practices. Ang atin pong unang lesson ay the grace of giving. Grace of giving. Una ko pong titingnan yung pong verse sa may 2 Corinthians 8. Kung maipost po sa atin yan ni Joyce. Mga kapatid, basahin po natin yan sa may, dito po sa may 8 and verse 7. 2 Corinthians 8 verse 7. Tingnan nga po natin yan. Para po makita natin ang sinasabi dyan ni Apostle Paul. Babasahin ko po sa inyo from NIV. Yan. But since, mga kapatid, you look at this verse posted on the screen. 2 Corinthians 8:7. But since you excel in everything, in faith you excel, in speech you excel, in knowledge you excel, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you. Sabi niya, see that you also excel in the grace of giving. Giving is a ministry. In fact, kung babasahin niyan mga kapatid sa New Living Translation, excel in the ministry of giving. So giving is a ministry. Giving is a gift. Giving is grace. At ang sabi ni Apostle Paul, we should also excel in giving. Sabihin niyo po, excel. Marami sa atin nag-excel sa pag-awit. Marami sa atin nag-excel sa pagtuturo. Pero are you excelling in giving? Napakahalaga po yung ministry niyan. Ministry of giving. Hindi lahat ay tinawag mangaral, hindi lahat tinawag magturo, hindi lahat tinawag magpaawit, pero lahat ay tinawag magbigay. Can you say amen? Lahat ay tinawag magbigay. In fact, dito po sa aking outline na binigay ko kay Joyce, sinasabi po dyan na si Apostle Paul ay nagbanggit na ang church in Macedonia, yan, ang church ng Macedonia ay nagpa-practice ng giving. Yung mga kapatiran sa Macedonia, nagpa-practice ng giving even though sila ay hikahos.
So giving is not only para sa mayayaman o maluluwag ang buhay, giving is also even to the poor. They gave as much as they were able, even beyond their ability. Yung bang ang dami mong gagastusin, ang dami mong pangangailangan, and yet sinasacrifice mo yung giving sapagkat alam mo kailangan sa gawain ng Panginoon. Some of you, meron kayong planong bumili ng bagong sapatos o bagong cellphone, magpapalit kayo ng bagong cellphone o kayo po ay bibili ng bagong damit. Pero naalala nyo, yung pong nakapost dyan, kulang pa yung ating pambili ng computer na ginagamit natin sa online. Oh, kasi po right now, as far as I know, yung ginagamit natin ay hiram lang. Can you imagine? Ang ating church, kailangan pang manghiram ng desktop computer para meron tayong pang-online, pero yung po kasing hinihiram natin, gagamitin na. Kailangan nating bumili ng church-owned computer. Na kung yan po'y maririnig ng mga taga-Macedonia, yan, they gave as much as they were able, even beyond their ability. Wala silang ganong karaming pera, pero alang-alang na kailangan natin bumili ng computer. Idagdag nyo na po, Sister Jojo, idagdag nyo na po ito para sa pambili ng computer. Yun po ibig sabihin niya dyan. They gave even beyond their ability. Hindi naman po mataas ang sweldo nila. Wala silang negosyong malaki. But they gave beyond their ability. In fact, ang sabi po dyan, to them, sharing is a privilege. Ang pagkakaloob sa gawain ng Diyos is a privilege. Hindi po siya, mga kapatid, kabigatan na burden. No, giving, sharing is not a burden, it's a privilege. Sabihin niyo po, privilege. Ang wife ko po hindi marunong kumanta. Kumakanta siya siguro. Kasi pag sa kotse kumakanta yun pagka kami pauwi. Sabi ko, ma'am, baka ako nagre-release ng stress. So kaya habang ako yung nagdadrive, kanta siya ng kanta. Sinasabay niya yung aking music. Pero as far as I know, hindi ko pa po siya narinig kumanta sa church. Hindi rin po siya tumutugtog. But as far as I know, nag-aral siya ng piano dati sa St. Mary's. Pero hindi siya natugtog sa church. Hindi rin po siya tumatayo sa pulpito para mag-MC o magpakanta. Pero one thing I can tell you about my wife is that when it comes to giving, she is faithful in giving. I see that. In fact, last 2 weeks ago, bumili siya ng maraming envelopes, yung maliliit. Kasi po, pagkaka po may mga pangangailangan sa church, hindi ka po magdadalawang salita sa kanya. Nagre-respond siya. I think, kasama po siya doon sa nagbigay doon sa 16,000. Nung marinig niya yung announcement ni Chairman, kailangan natin ng computer, I think isa siya sa mga nagbigay kasi nakita ko siyang nag-abot. Meron po siyang binibigyan na isang member sa church na nagda-dialysis 3 times a week. Pag po nakikita sila, inaabutan niya ng pangtulong sa kanyang dialysis. Meron po siyang sinusuportahang missionary sa Palawan. Meron siyang sinusuportahang pastor sa Batangas. Meron siyang sinusuportahang pastor dito po sa Leyte ata. She feels like sharing is a privilege. Sabi nga niya, sana bigyan pa ako ng Panginoon ng maraming laboratory. Yung po kasi ang kanyang private practice. So iba po yung kanyang trabaho bilang government doctor sa San Lazaro. Marami po siya yung mga private practice niya ng mga laboratories. Isa po sa mga laboratory niya, nakita pa nga kami na Capio, buhay pa si Capio, nakita kami dyan sa may TMC sa SM San Mateo, yan.
Nakita-kita kami. Meron po siyang laboratory dyan. Pinupuntahan namin once a month. Meron po siyang laboratory dyan sa may Lilac. Pinupuntahan namin once a month. And ang kanya pong commitment sa Panginoon is always in the area of giving. Yan ang kanyang ministry. Yan ang kanyang feeling niya, kanyang gift in the area of giving. Kaya sabi ko sa kanya, ipag-pray natin sa Panginoon na lalo kanyang pagpalain. So mga kapatid, giving, you may not be gifted in other things, but you are gifted in giving. In fact, sabi po sa next natin sa outline, ito pong mga taga-Macedonia, they have rich generosity. So, generosity in spite of their extreme poverty. Sino po sa atin yung nasa extreme poverty? Kung if you look around you, sino ba sa atin yung masasabi mong poor sa atin? Hindi po excuse yung poor na hindi tayo makapagbigay sapagkat ang mga taga-Macedonia, they are extremely poor and yet they have rich generosity. They are generous with whatever they have. They share. Yun lang naman po. Giving is sharing. Because sharing is caring, they said. In fact, if you go, sabi nga po dyan, they gave themselves first to the Lord and then to us. Bakit po sila generous? Sapagkat first, ibinigay na nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Pag binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, lahat kasunod. Lahat kasunod. Time, money, effort, strength, everything. Wala ka pong i-withhold sa Diyos kasi binigay mo na ang buhay mo sa Diyos. I'm looking at my boy Liam here. He's 13 years old. Second year high school. Naalala ko po kasi nung ako'y magbigay ng aking buhay sa Diyos, I surrender my life to God, to be a servant of God, to be a pastor. I was probably 14 years old. Pagka-graduate ko po ng high school, I went straight to Bible college. And all my life, mga kapatid, all my life, I'm serving the Lord. I gave everything to the Lord. So everything kasama yon. Pag binigay mo yung buhay mo sa Diyos, lahat ng oras mo, time mo, everything. Everything. Kaya nga po ako nakapag-asawa ng matandang binata. Inuuna ko lang talaga si Lord. Nag-asawa po ako at the age of 33. Year 2000. Kasi po si Kristo nung namatay ay 33. So tama-tama yung 33. Tapos po yung year 2000, Y2K, sabi lang end of the world. O tama-tama, magpapasal na ako bago mag-end of the world. But I gave my best years to God, even today. Kasi pag binigay mo na yung buhay mo sa Diyos, wala ka nang ipagkakait sa Diyos. Ibinigay mo na lahat, oras mo, everything. Everything to God. Everything to God. Ganun po ang Macedonia, everything to God. Point number 2, giving is practiced throughout the Bible. Mula po kay Abraham, na nagbibigay siya ng tithes, kay Melchizedek, Isaac, Jacob, David, Solomon, all throughout the Old Testament, you see the people of God giving to God. Giving to God. Pero in the New Testament, very clear na talaga pong may giving. In fact, alam niyo po ba na si Kristo ay nag-appoint ng treasurer sa mga disciple. Sino po ang treasurer ni Jesus sa mga disciple? Pangalan niya ay si Judas. Oh, nagkamali lang siya ng na-appoint na treasurer kasi ninanakaw yung laman ng kaban. Pero pati mga alagad may treasurer kasi pag may nag-aabot, alam mo, sila, ang Panginoon na humahayo sila, may mga nag-aabot, may mga nagbibigay, may mga nag-o-offering. In fact, nung si Kristo po ay ipinanganak, sino ang unang nag-offering? Yung mga Magi's. Ang sabi doon,
they worship Jesus and gave Him gifts. So pag nag-worship ka kay Jesus, kasama po yung giving. Giving is worship. So pag tayo po'y nagbigay, that is worship. Expression of worship. Giving is worship. Yung pong magi, they worship and they gave gifts. In fact, ang sabi po ni Kristo, giving is act of righteousness. Hindi lang po giving is worship, giving is act of righteousness. Yung po sabi sa Matthew 6. Giving is act of righteousness. Kapag ikay nagbibigay, that is righteous in the eyes of God. Yung pong hindi nagbibigay, mga kapatid, that is unrighteous because everything belongs to God. Ibigay mo sa Diyos ang dapat sa Diyos. In fact, ano po sabi sa may Luke 6:38? Give! Yan po sabi ni Jesus. Give! So, giving is commandment of God. Words of Jesus. Give! And it will be given you. May kasamang pangako. Pag kayo po'y nagbigay, kasama yung nakakabit yung pangako. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Wastong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Yun po ay pangako ni Kristo. It will never fail. Magbigay kayo, ang sabi ni Kristo, at bibigyan kayo ng Diyos. Hindi siya magkukulang. Wastong takal, umaapaw pa. In fact, sabi po sa Old Testament, dalhin nyo sa kaba ng Panginoon ang inyong mga aikapo at tingnan nyo, subukan nyo kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Nung pong panahon ng bagyo, wala naman po tayong bagyo. Ang bagyo nandoon sa may Ilocos, malapit sa Taiwan. Kaya po walang masyadong hangin, wala pong masyadong ganyan. Ano po bumubuhos? Ulan. Walang katapusang ulan, ilang araw na umuulan. Lunes, Martes, Miyerkules, umuulan. Can you imagine dun po sa gawing Araneta, lumubog yung bus. Yung bus lumubog. Ang tao nasa ibabaw ng bus. Can you imagine? All throughout Metro Manila, kaya po tayo under calamity. Sapagkat ang ulan bumubuhos ng bumubuhos. The word ginamit sa Old Testament, I will open the floodgates of heaven. Bubuksan ng Diyos yung floodgates. Diyan po sa Rosario, may floodgates. Bubuksan ng Diyos yung floodgates para bumuhos. Hindi yung bagyo, hindi yung baha, hindi yung ulan, kundi bumuhos ang kanyang pagpapala. Sabihin niyo po, pagpapala. Sino po gusto ng bumubuhos na pagpapala? Pero may kasama pong utos yun eh. Magbigay kayo sa Panginoon. Yun po ang utos. Kaya po itong practices na to, na prominent sa Bible. You cannot skip it. Now, paano daw po tayo magbibigay? Paano ba ang sistema ng Diyos sa pagbibigay? Yan po yung ginagawa natin every week. Ano po, what's the system in giving? Is there a system in giving? Is there a biblical guidelines in giving? Tingnan po natin sa may 1 Corinthians. Yeah, my water. Thank you. 1 Corinthians 16. 1 and 2. I'll read for you. Sorry. Nasa may. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Now, about collection, sabi ni Apostle Paul. So, we're talking about collection. So, in-address directly ni Apostle Paul yung collection. Now, about the collection. For God's people. Tas nga po ang kamay ng God's people. This is for all of us. Ito ang guidelines ni Apostle Paul. Oh, look, about the collection for God's people. Do what I told the Galatian churches
to do. So kanina, ang ating nabasa, yung tungkol sa Macedonian churches. Macedonia is in Greece. Ito naman, Galatian churches. Doon din po ito, ibang province. Now, ang sabi po niya, yung ginagawa ng mga Macedonia, yung ginagawa ng mga Galatia, ito gagawin nyo. So ito po'y Bible-based practice. Susundan natin. Kung ano ginagawa ng Galatia, ginagawa ng Macedonia, gagawin natin. Bible-based Christian practice. Ano ginagawa nila? Verse 2. On the first day of every week. So, systematic. Mga kapatid, balikan mo yung ating outline doon, Joyce. Systematic on the first day of every week. So, hindi po once a week kayo mag-giving o once a month. Baka sabihin nyo, hindi, once a month lang ako mag-giving. No. Clear po. Do what I told the churches to do. On the first day of every week, first day is Sunday. Saturday is Sabbath, sixth day. Sunday is first day. So sabi niya, on the first day of every week. So, dapat po, handa tayo na pagka Sunday, may dala tayong offering. On the first day of every week, each one of you should set aside. Sabihin niyo po, set aside. Kanina po, si chairman, sinasabi niya sa amin pong Sunday school, tingnan niyo yung wallet ko, walang laman. Tama nga naman, nakita ko dun, ma'am, yung picture niyo, ang laki-laki. Picture niyo, laki. Talaga naman love na love niyo si Mrs. Santos. No? Ang laki-laki ng picture. Tapos binuksan niya doon, wala nga laman. Binuksan niya, wala nga laman. Kaya pala nandito, nakaset aside. So, ibig sabihin mga kapatid, si chairman, yung kanyang giving, nakaset aside. Naka-envelope na. In-envelope na. Sabi niya, ito, naka-envelope. So, it should be our practice na yung ibibigay mo kay Lord, nakaset aside. Hindi yung huhugutin mo pagka dadaan na yung hindi na para dumada. Isa pong gusto ko sa ating simbahan, yung dinadala ang offering. Sapagkat yun po ang, chairman, biblical practice. We're talking about biblical practice. Sa Bible, si Kristo sa templo nakatayo malapit sa hinuhulugan ng mga kaloob. At lumapit yung Pariseo at naglagay ng maraming pera. At lumapit yung balo at nagbigay ng 2 kusing. Nandun si Kristo nakatingin sa mga nagdadala ng offering. And that's what we do. That's our practice. We give you the chance to bring your offering. Kasi mga ibang simbahan, yung basket ang dadalhin sa inyo. Ang sabi sa Biblia, kayo magdadala. Sabi nga siya kanina, maliwanag sinabi niya. Sabi niya go. Hindi yung kayo lalapit o lalapit siya. You go. In the same way, kayo magdadala. Hindi ilalapit yung basket sa inyo. Sapagkat sa Biblia, yun ang nabasa natin, na si Kristo ay nakatayo sa lagayan ng offering at ang mga tao lumalapit at naghuhulog. Exactly what you're doing. We're talking about biblical practice. That's the biblical practice. Dadalhin niyo yung inyong handog. Sino naman ang hindi maghahandog sa Diyos, mga kapatid? Kamukha po ni Brother Junior kanina, hindi mo alam kung ano ba mangyayari, nalalagutan ba ng hininga, hinihimatay ba, inaatake ba, or something. Lahat po tayo kinakabahan, lahat po tayo parang natataranta. Magpatawag daw ng ambulansya, 10 na ata yung tumatawag ng ambulansya, hanggang ngayon wala yung ambulansya, nasa Barralf. Okay na si Brother Junior ngayon, nakatingin dito, nakaganoon siya kay chairman. Sister Dory, pag hindi ka naman magbibigay ng offering, ewan ko na lang. Lord, thank you Lord, buhay pa si Junior. Ibibigay ko na lahat to. Buhay ang inyong asawang minamahal.
So, dapat po, you set aside para kay Lord. Number systematic. Number 2, individually. Let every one of you, yung sabi doon sa Bible, let every one of you. So, giving is not, Daddy, ikaw na lang magbigay para sa ating lahat. No. Natutuwa ako sa mga bata na lumalapit, meron silang kanyang giving. Si Mateo may giving. Si Micah may giving. Si Sansa may giving. Pati po yung anak niya, may giving. Lumapit siya dito kanina, meron siyang giving. May mga bata excited, tumatalong pa pag nag-giving. Every one of you. Dapat maging practice nating lahat, each one of us. Kung galing sa baon mo, giving mo. Galing sa allowance mo, giving mo. Galing sa negosyo mo, giving mo. Bawat isa pinagpala, bawat isa may pitaka, bawat isa may pera, dapat may giving ka. Hindi yung, Mami, ikaw na lang mag-give. Hati na tayo dyan. No, each one of us. Because God gave life to each one of us. God gave strength to each one of us. So each one of us should offer giving to the Lord. And then, number 3, proportionately. As God prospered him. Yun po ang sabi. Giving is according to God's blessings. So, magkano blessing mo this week, Sister Baby? Nagbigay yung aking manugang ng 5,000. Magkano ngayon ang giving mo? Proportionately. Nagbigay din yung apo mo ng 10,000. So, 15,000 ang blessing mo this week, Sister Baby. Hindi pwedeng, hindi, Pastor, kung ako kasi magbigay, 500 lang every week. Hindi, depende sa blessing. Depende sa blessing. Kung this week, ang blessing mo 10,000, ito giving mo. Next week, binigyan ka 50,000, ito giving mo. Kasi pag tayo pong lahat magigiving, hindi po tayo madedeficit. I heard from the chairman, kaya daw po wala na tayong soft drinks kasi medyo nade-deficit tayo. In fact, nagpapasalamat tayo, kaya po dalawa daw ang ating ulam today kasi nga po offering ng mga mandap. Kasi po ang mga mandap, pag umani yan sa Pampanga, pag na-blessing sila, in fact, chairman, napakaganda po nun, birthday mo, mag-offering ka, magpakain ka. In fact, ngayon pa lang, ina-announce ko na, pag po sa November, magpapakaisa, sasagot kami ng isa. Yeah, sa November. Opo, pwede i-advance na. Sana kung birthday nyo August, mag-share naman. Birthday nyo September, ngayon pa lang, sabi mo, di ba, yung mga sila Odette, yan, sila. Pagka may okasyon, nagpapakain sila. Let's make that as a good practice. Para lalo kang pagpalain. Ako, papakainin mo yung mga kapitbahay nyo, pagpapalain nyo yung mga bisita nyo. May papakainin nyo kayong taga-church. Yung taga-church ang nagpe-pray sa inyo, taga-church ang naggagabay sa inyo, taga-church ang kasama nyo. So, napakaganda po yan pag kayo may birthday, may blessing. Kamukha po, umuwi si Sister Mercy galing Canada. Anong unang-una niyang ginawa? Ay nagpakain. Sister Mercy, praise the Lord. May blessing si Diane. Bagong sasakyan niya, parang SUV. Nagpadala. That's a good way to say, thank you, Lord, for all your blessings. Kung pinagpala ka ng sagana, dapat ang giving mo sagana din. Tapos nga po kami ng mga pinagpala dyan. Nasaan ang giving nyo? Kulang pa tayo sa computer, ha? Kulang pa tayo sa computer. Proportionate. Hindi kayo hinahanapang magbigay ng wala. Wala kayong blessing last week? Wala. Pero pinagpala kayo ng sagana, dapat po i-reflect natin sa pagbibigay yung pagpapala. Proportionate. Binigyan ka ng 100,000, dapat may proportionate ang pagbibigay. Gusto mong pagpalain ka, that's the way to give. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang nagbibigay ng kakaunti, mag-aani ng kakaunti.
Ang nagbibigay ng sagana ay aani ng sagana. Yung hindi nagbibigay, wala po tayong ma-expect. Wala tayong ma-expect. What do you expect? Hindi ka nagtanim, wala ka aanihin. Nagtanim ka ng konti, konti lang aanihin mo. Nagtanim ka ng sagana, let me tell you this, hindi po magkukulang ang Diyos sa ating lahat. As God has prospered him. Sino po ang nagpapaprosper? God. God ang nagpapaprosper. So, na-prosper ka, give. Amen? And then number 4, cheerfully. God loves the cheerful giver. Ang pagbibigay, mga kapatid, hindi burden. Hindi burden. Kaya kung si Sister Let at Brother Benji magpapakain, tas nakasimangot, ang lakas naman kumain na ngayon, wala na kami maiuwi. Abe, wag na kayo magpakain kung kayo nakasimangot. Pero kung kayo po'y bibigyan ng pagkain at ngiting-ngiti si Blenny, ngiting-ngiti si Bless, ngiting-ngiti si Migs, ngiting-ngiti si Brother Benji, ngiting-ngiti si Sister Let, abay, talaga naman, praise the Lord, blessed na blessed tayong lahat. So, cheerfully, gusto ko nga po yung ating song, pag tayo po'y mag-giving, sasayaw ka pa, habang pumupunta ka dito, sasayaw ka. Kasi ang ganda ng song. Para nakaka-joy magbigay. Yan. God loves a cheerful giver. Hindi yung napipilitan lang, yung mabigat sa loob. Hindi po sabi doon? Magbigay kayo, hindi napipilitan lang. Hindi mabigat sa loob. Magbigay kayo ng masaya sapagkat minamahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. No, kaya po pag nagbibigay, nakangiti. And then number 5, sacrificially. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 8:3, they gave as much as they were able, even beyond their ability. May miyembro po tayo na mahirap, pero sa pagbibigay, talaga namang wala po silang reservation. They give what they can to the Lord. Yung po nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng mga panggastos natin, hindi naman po yung mga mayayaman na ang anak ay nasa abroad. Yung po mga talagang karaniwan lang ng mga faithful members natin, yun po nagbibigay niyan. Tanong niyo po kay Sister Jojo, faithful members willing to sacrifice. Number 6, give as Christ gave. Jesus is our model. Jesus is our Savior. Sabi nga niya, kung ako na inyong Panginoon, ginawa ko ito sa inyo, gawin niyo din ito para sa isa't isa. So, si Kristo ang ating model. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Bakit mo ipagkakait yung iyong giving sa Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa iyo? Ayan po ang communion. Kaya po tayo nagko-communion ay sapagkat hindi ipinagkait ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Bakit mo ipagkakait yung giving mo sa Kanya? Having said that,